So, atin naman pong isa-isahin ko ano po yung mga dapat dalhin ninyo sa inyo pong newborn baby kapag kayo manganganak sa isa pong line-in or paanakan. Pwede rin pag kayo manganganak sa hospitals. So, first in the list mga ka-cervix is syempre yung set po na gagamitin ni baby na iaabot niyo po sa mga midwife o sa kanilang mga assistant pag hiningi po sa inyo yung gamit po ni baby. So, first in the list, ito pong damit ni baby. So, magdala po kayo ng at least dalawa pong mahaba ang manggas na damit ni baby. Ayan. Mahabang manggas ang damit ni baby. Ganda ng damit ni baby. So, at least dalawa pong ganito. Kasi, una po ang gagamitin niyan doon sa paglabas ni baby. Siyempre, kailangan pang mag-regulate ng temperature ni baby. So, kailangan mahaba pa po ang kanyang manggas para mag-regulate po at hindi magkaroon ng hypothermia si baby pagkatapos manganak. And then, para din po, pagkatapos liguan ni baby, syempre, nabasa si baby. So, kailangan ulit mag-regulate ng temperature. Pwede nyo rin po ipagamit ay yung mahaba po ang manggas. So, partner po niyan, syempre, jogging pants. So, ayan, dalawa. Dalawang mahabang manggas, dalawang jogging pants na partner po niyan. Okay? And then, syempre, kailangan meron ding sombrero. Kasi nga bagong anak, kailangan pang nag-regulate ng temperature ni baby. So, kailangan may cup. Cup ni baby and mittens. Mittens at saka yung booties. Syempre, pag bagong anak, kailangan mo na yan. And after that, syempre, dapat may extra kayong dala para kay baby. So, pwede rin po kayong magdala ng dalawa pong t-shirt. T-shirt type na damit ni baby. Syempre, dapat may tali. Ano po? Kasi para ma-access nyo madali ang pusod ni baby, dapat talaga tie-side. Tie-side po ang gamit ng mga damit na dadalhin kay baby. Huwag muna kayo magdala ng mga onesies. Alam ko, excited yung mga mamis dyan. Huwag muna kayo magdala ng onesies kasi mahirapan kayo paglilinis ng pusod ni baby. Kasi may pusod pa kayo nilinisan, di ba? So, magdala rin kayo ng t-shirt type. So, ganyan, may manggas. Kapag medyo, alam nyo, mainit-init na at okay naman na, parang mag-regulate na temperature ni baby, pwede nyo na siyang palitan ng t-shirt type. Ayan. T-shirt type, at least dalawang t-shirt type po ang dadalhin ninyo sa paanakan. Kasi 24 hours lang naman. So, at least may extra kayong dala. Ano po? Dalawang t-shirt type with pajama syempre. Laging may ka-partner. And then, kung masyadong mainit na talaga yung panahon, at summer na tayo ngayon, dapat may dala rin kayong sando type. Ayan o. Sando type. Sando type para kay baby. Ano po? Sando type. At least dalawang pares din ito. So, all in all, dapat po ang dala nyo pong damit ni baby is at least 6 na pairs po ng damit para kay baby na tight size. Dalawang mahabang manggas, dalawang t-shirt type, at dalawang sando type po na tie size. Siyempre, lagi yung may ka-partner po na pajama. Always. Ano po? Para hindi expose yung kanyang sa binte or hita. At ito naman po yung mga extra pa. Kasi minsan naglulungad, nababasa ang damit ni baby. So, dapat may mga extra kayong damit. At least 6 pairs of overall. Overall na ha. Lahat na yung pang-ulo, pang-kamay, pang-paa, pati yung mga damit ni baby. Next naman po, syempre, huwag mawawala ang pranela. Ang pranela po, kahit 3 pares lang po ng parel. Tatlong piraso lang po ng pranela ang dalahin nyo, okay na po yan. Ayan, gaganda ng pranela niya, ha? So, yung una, syempre, yung pansambot kay baby, pagkalabas, ay pangbalot kay baby after niya ipanganak. O, so, magagamit nyo na yun buong umaga, maghapon. And then, kapag niliguan na si baby after 6 hours, after 24 hours, syempre, may dala kayo again na another pranela sa iyan. At syempre, kung aksidenteng nabasa ang pranela ninyo, pagkaligo or nalungad na niya, nadumihan niya, or whatever, at least kahit paano may dala pa rin kayong panibagong pranela. So, 3 pares po, o 3 piraso po ng pranela, is okay na po yan. Ano po? Kasi 24 hours na nga naman, diba? Next is, huwag niyong kakalimutan ng lampin mga ka-cervix kung kayo po yung mga anak sa mga paanakan. Ano po? Kasi ito po yung pinapahid namin kay baby. Ching! Pagkatapos ilabas, paglabas ni baby, ito po yung pinangtutuyo namin, pinangaalis po namin yung mga dumi, liquid sa mukha ni baby, or mga kung ano-ano, blood or dumi, amniotic fluid. So, ito po yung pinapapahid namin. So, huwag niyong kakalimutan ang lampin na soft na mga lampin para hindi naman irritating sa balat ni baby. Kaya ito, soft yan. So, ito po. At least, magdala kayo kahit mga 10 pirasong lampin. Okay na yan. 10 pieces po ng lampin hanggang sa panganak mo, sa pag-anak mo, hanggang sa pagligo ni baby, may pampahid ka pa rin kay baby. Pwede na yan. 10 pieces po ng lampin. Doon naman tayo sa mga essentials na dapat gamitin na mga pampahid or pang-anik-anik kay baby. So, kailangan, meron din kayo bulak. Meron kayo cotton balls, magdala kayo ng cotton balls, magdala din kayo ng cotton rolls like this. Isa lang, kahit maliit lang, okay na yun. Kasi 24 hours lang naman kayo sa paanakan. Kahit yung maliit na klase lang po ng bulak, pwede nyo nang dalahin. And then, syempre, huwag kakalimutan ng 70% alcohol. Kailangan po yan, panlinis po ng puso ni baby, lalo bago labas. Ano po? 70% alcohol, huwag kakalimutan. Hindi 40%. 40% pang kamay lang po yan ng nanay o ng midwife or kung sino mang hahawa kay baby, okay yan. Pero 70% para panlinis ng puso ni baby. Next po, pagliliguan si baby, dapat meron kayong dalang sabon para sa kanya. Mas maganda kung top to toe wash na siya or
pang head to toe na ni baby yung dadalhin nyo para hindi na kayo marami-raming abubot pang dadalhin. So maganda ito. Ito po is wash and shampoo na. Pwede na sa head ni baby saka sa pang buong katawan para wala nang maraming dala. Isahan na. Next po is, syempre kailangan meron kayo dalang baby wipes. So maganda rin may baby wipes kayong dala. Hindi naman ako nagpo-promote. Ito lang kasi talaga yung available na dapat na pwede kong i-video para lang may idea kayo. So ito po yung dapat may baby wipes kayong dala para pag nilinis ng poops ni baby, pagpunas din sa kamay ninyo o kung anong dumi na pwede nyo i-wipe, pwede yan. Magdala kayo ng baby wipes always, ha? And then hindi naman essential dapat dalahin ang baby oil or whatever kinds of baby oil. Hindi na po namin hinihingi yan kasi wala na dapat oil na dapat. Pero in case lang nahingian kayo, magdala na rin kayo ng maliit na klase. Hindi na malaki. Maliit na klase lang kasi konti lang naman siguro ang kakailanganin. Pero sinasabi ko nga sa inyo, hindi na po essential ang baby oil na dadalhin nyo sa paanak. Next, syempre, kailangan meron kayong dalang newborn diaper. So, mas maganda nga po kung ang diaper na dadalahin nyo is meron pong square dito. Kasi, dapat may square dyan para po may sa pusod ni baby hindi siya nagagalaw. Para may space para hindi magagalaw yung pusod ni baby. Unlike na kapag ganito lang, ganyan lang, pwede pong magalaw yung pusod ni baby. So, dapat yung may square po. May square sa diaper para po hindi nagagalaw-galaw ang pusod ni baby. So, kayo kung gaano kalaki ang gusto nyo dalahin, kahit isang plastic or kahit ganun lang kaliit para pang 24 hours na gamit ni baby. Hindi naman siya ganun pupups talaga at iihi pa ng sobrang dami. So, huwag na kayo magdala ng sobrang laki para hindi na kayo mahirapan. So, ang purpose po nitong video natin na ito para hindi na kayo magdala ng sobrang dami pang mga anik-anik. So, yun lang. Kung ano yung mga ko ngayon dito, mga pinakita ko sa inyong mga gamit, is yun lang po ang dapat yung dadalhin sa paanakan. Huwag na kayo magdala ng kung anik-anik o mga something kasi dadalhin nyo lang, hindi rin naman pala magagamit. Powder po is hindi pa recommended na gamitin ng baby, ha? So, wala muna kayong dadalhin ng mga pulbo-pulbo. Wala na muna yan. Kasi, hindi pa po dapat pinupulbohan ng baby. So, kung ano pang mga gusto nyo dalahin, kasi nga excited, kasi first time mom, first time may baby. So, hindi na kailangan magdala ng sobrang dami. So, ito po ang purpose ng ating video. Sana po ay nakatulong ang aking video ngayon mga ka-cervix.